Ang Pasko ay palaging espesyal para sa akin. Naaalala ko pa, noong bata pa ako, palaging puno ng kagalakan ng bahay, nakapalibot sa amin ang mga kulay ng ilaw at ang mga tunog ng kantang pamasko. Pero ang Paskong ito ay kakaiba, para bang may kulang. Ang init ng pag-ibig ni Mia ang nawawala, ang taong bumuo ng bawat Pasko ko sa nakaraang 5 taon. Ako si Daniel at ang kwento ko ay tungkol sa isang pag-ibig na sinubok ng panahon. Nagsimula ang lahat sa isang malamig na Disyembre. Sa unang tingin pa lang namin ni Mia sa isa't isa, alam kong may espesyal na koneksyon kami. Ang saya, ang tawa, ang mga pangarap na pinagsaluhan namin, lahat ng iyon ay parang isang panaginip na gusto ko laging gisingin. Pero nitong nakaraang buwan, nagising ako sa isang bangungot, nagkahiwalay kami. Hindi ko naisip na darating ang araw na mawawala siya sa buhay ko. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na argumento, isang hindi pagkakaintindihan na lumaki ng lumaki hanggang sa hindi na namin maayos. Hanggang sa isang araw, sinabi niyang kailangan niyang magpahinga, kailangan niyang mag-isip. Sinubukan kong umintindi pero ang sakit ay hindi maalis. Ang lamig ng hangin sa labas ay parang pumapasok sa puso ko. Pinaparamdam sa akin ang bawat kirot ng pagkawala. Sa mga araw na lumipas, pilit kong iniiwasan ang mga alaala namin. Ang mga lugar na madalas naming puntahan ay hindi ko na halos madaanan. Ang mga kanta na sabay naming kinakanta ay hindi ko na kayang pakinggan. Parang ako'y nawala sa isang mundo na dati ay puno ng kulay pero ngayoy parang walang buhay. Isang gabi, habang naglalakad sa parke, napansin ko ang isang batang umiiyak sa gilid ng kalsada. Lumapit ako at tinulungan siya. Nagpakilala siya bilang si Carlo, isang batang nawawala. Sa kabila ng lungkot sa kanyang mga mata, nakita ko ang sarili ko sa kanya. Pareho kaming nawawala. Pareho kaming naghahanap ng daan pa uwi. Habang sinasamahan ko siya pabalik sa kanyang magulang, naalala ko ang mga oras na kasama ko si Mia. Ang mga simpleng bagay na ginagawa namin para sa isa't isa, ang walang kapantay na pagmamahal na ibinibigay namin sa bawat isa. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang pagmamahal ay hindi dapat sukuan kahit gaano pa ito kasakit. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko si Mia sa kabilang bahagi ng parke. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot pero may pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, kung lalapit ba ako o hindi. Pero ang isang bagay ay malinaw sa akin, hindi ko kayang hayaan na mawala siya muli. Sa gitna ng mga ilaw ng Pasko, tumingin siya sa akin. Ang aming mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, alam kong may pag-asa pa. Ngunit bago pa man kami makalapit sa isa't isa, narinig ko ang isang sigaw. Tumakbo ako patungo sa direksyon ng sigaw, iniwan si Mia na mag-isa. Sa loob-loob ko, umaasa akong magkakaroon ng pagkakataon para sa amin. Pero ang tanong ay kung ano ang kahulugan ng sigaw na iyon. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam na naramdaman ko nang bigla akong makatanggap ng mensahe mula kay Mia. 3 buwan na ang lumipas mula nang magpasya kaming maghiwalay. 3 buwan ng pagkalito, pagsisisi at pag-aalala kung tama nga bang ipagpatuloy ang buhay na wala siya. Merry Christmas, Nathan, ang mensahe niya. Simple lamang, ngunit sapat na upang guluhin ang isip ko. Bumalik lahat ng alaala, ang mga tawanan, ang mga paglalakad sa ilalim ng mga bituin at ang mga salitang nagdulot ng sakit na naging dahilan ng pag-iwas namin sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang puso ko'y gustong magpatuloy sa pakikipag-usap, ngunit ang utak ko'y nag-aalala sa maaaring mangyari. Anong dahilan niya para magparamdam? Nagpasya akong ituloy ang Pasko sa bahay ng aking pamilya gaya ng nakasanayan. Laging masaya ang Pasko sa amin, puno ng tawanan, musika at ang walang katapusang handaan. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, ramdam ko ang kakulangan. Wala si Mia. Hindi ko maikakaila na siya ang dahilan,
kung bakit tila may puwang sa bawat ngiti, sa bawat tawanan. Nathan, mukhang malalim ang iniisip mo, sabi ni Mama nang mapansin niyang tahimik ako. Pasko ngayon anak, ngumiti ka naman. Pinilit kong mangumiti kahit pa ang isip ko'y nasa mensahe ni Mia. Oo nga, Ma, pasensya na, medyo pagod lang. Ngunit hindi ako mapakali. Sa likod ng aking isipan, naroon ang tanong. Bakit ngayon? Bakit sa Pasko? Kinagabihan, habang ang lahat ay abala sa kani-kanilang gawain, naisip kong bumalik sa aking kwarto. Kinuha ko ang aking telepono at nagdesisyong tumugon sa mensahe ni Mia. Merry Christmas, Mia! Kumusta ka na? Hindi ko inasahan na halos kaagad ay may tugon siya. Tila hinihintay rin niya ang aking mensahe. Mabuti naman, Nathan. Miss na kita. Simple, ngunit tila bumagsak ang buong mundo sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito susundan. Ang damdaming matagal ko nang tinatago ay biglang nagising. Tila muling nabuhay ang mga alaala ng pagmamahal na minsang naging sa amin. Miss din kita, Mia, ang tanging naisagot ko. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, puno ng kalungkutan, ngunit may pag-asang sumibol. Napag-usapan namin ang mga nangyari sa mga buwan na lumipas, ang mga pagbabagong naganap sa aming mga buhay, at ang mga pagkukulang na nagdulot ng aming paghihiwalay. Pwede ba tayong magkita? Tanong niya sa wakas. Ang pusong tila matagal nang naghahanap ng kasagutan ay biglang nakaramdam ng pag-asa. Oo, Mia, saan mo gustong magkita? Sa park kung saan tayo unang nagkita, bukas ng umaga. Nagpaalam kami na may nangiti sa aming mga labi, ngunit may kaba sa aming mga puso. Ang park na iyon ay saksi sa lahat ng simula, ang unang pagkikita, ang unang halakhak, ang unang hawakan ng kamay. Ngayon, ito ang magiging saksi sa bagong kabanata ng aming kwento. Nagising ako ng maaga kinabukasan, puno ng pag-asam sa muling pagkikita. Habang papunta sa park, hindi ko maiwasang mangarap sa posibilidad ng bagong simula. Ngunit sa kabila ng saya, may bahagi ng puso kong nag-aalangan. Pagdating ko sa park, agad kong nakita si Mia. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking puno. Ang mga matay nakatuon sa akin. Sa kanyang nangiti, tila nawala lahat ng pangamba. Nathan, sabi niya, puno ng emosyon. Mia, tugon ko habang unti-unting lumalapit. Ngunit bago ko pa siya marating, biglang may tumawag sa telepono ko. Ang pangalan ng tawag ay isang hindi inaasahang sorpresa, si Carla, ang aking kaibigan na matagal nang may espesyal na puwang sa buhay ko. Nathan, kailangan kita ngayon. May nangyari, ang sabi ni Carla, puno ng pangamba. Sa isang iglap, ang lahat ng plano ko para sa araw na iyon ay tila naglaho. Ang damdamin ng pagmamahal para kay Mia ay biglang nahati sa responsibilidad at pagkakaibigan kay Carla. Ano ang dapat kong gawin? Sino ang dapat kong piliin? Habang nakatingin kay Mia, ramdam ko ang pag-asa at saya sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng aking isip, naroon si Carla, isang tao na palaging nariyan para sa akin sa mga oras ng pangangailangan. Sa ilang segundo, nagpasya ako. Mia, may emergency. Kailangan kong umalis. Ang sabi ko, puno ng pag-aalala. Sa kanyang mga mata ay naroon ang pagkabigo, ngunit nagawa niya pa ring ngumiti. Nathan, naiintindihan ko, pero sana magkita tayo ulit. Habang papalayo, ramdam ko ang bigat ng desisyon. Sa likod ng aking isip, nagtataka kung kailan ko muling makikita si Mia. Ngunit alam kong hindi pa ito ang wakas ng aming kwento. Ang Pasko ay puno ng mga himala at umaasa akong ang aming kwento ay isa sa mga ito. Ang tanong, ano nga ba ang nangyari kay Carla? At paano muling magkikita sina Nathan at Mia? Ang lamig ng Disyembre ay tila nanunuot sa bawat sulok ng aking katawan habang naglalakad ako patungo sa parke kung saan kami madalas pumunta ni Clara noon. Isa itong maliit na hardin na puno ng mga kumikinang na ilaw tuwing Kapaskuhan,
pinapalamutian ng mga makukulay na parol at naglalakihang Christmas tree. Dito kami madalas tumambay pagkatapos ng mahabang araw, magkatabi sa isang bangko, pinapanood ang mga batang abala sa paglalaro ng snow habang mahigpit na nakahawak ang aming mga kamay sa isa't isa. Matapos ang aming paghihiwalay noong tag-init, parang nawala ang lahat ng kulay sa paligid ko. Naging monotonous ang bawat araw, tila nagkukulang ang sinag ng araw at nawawala ang tamis ng hangin. Bumalik ako sa parke na ito, hindi dahil sa nostalgia kundi sa pag-asa na makikita ko siyang muli. Hindi ko alam kung darating siya, hindi ko alam kung may balak siyang bumalik sa parke na ito. Ang tanging alam ko lang, umaasa ako. Habang naglalakad ako, naalala ko ang mga huling sandali namin ni Clara. Ang mga sigawan, ang mga luha, ang mga salitang binitawan na nag-iwan ng marka sa aming mga puso. Mahal na mahal ko siya, pero sa kabila ng lahat, hindi ko siya napigilang saktan. Maraming pagkakamali, mga pagkakataong hindi ko siya naintindihan, mga oras na mas pinili kong unahin ang sarili kong pangarap kaysa sa aming relasyon. Sa isang banda, may kasalanan din siya. Naging masyado siyang kritikal sa mga desisyon ko at minsan pakiramdam ko ay hindi na niya ako naiintindihan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, alam kong mahal pa rin namin ang isa't isa. Pagdating ko sa parke, agad kong naramdaman ang init ng liwanag ng mga parol na nakapaligid. Maraming tao ang naglalakad, mga magkasintahan, mga pamilya, mga bata. Ang lahat ay tila nasa kanilang sariling mundo ng kaligayahan habang ako ay patuloy na nagmamasid, nag-aabang, umaasang makita si Clara. Sa isang sulok ng parke, sa ilalim ng higanting Christmas tree, may nakita akong isang pamilyar na figura. Si Clara, nakatayo, tila nag-aalangan. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid, tila may hinahanap. Nagulat ako sa pag-agos ng mga alaala, sa biglaan kong pagnanais na lumapit at yakapin siya na iparamdam sa kanya kung gaano ko siya namimiss. Dahan-dahan akong lumapit, bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Paano kung hindi niya ako gustong makita? Paano kung galit pa rin siya sa akin? Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko napigilan ng sarili ko. Kailangan ko siyang kausapin. Kailangan kong malaman kung may pag-asa pa para sa aming dalawa. Nang makita niya ako, nagulat siya. Ang kanyang mga mata ay pumuno ng luha, tila hindi makapaniwala na narito ako sa harap niya. Daniel, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Hindi ko akalaing darating ka. Clara, sagot ko. Alam kong nasaktan kita. Alam kong marami akong pagkukulang, pero hindi ko kayang mawala ka ng tuluyan. Nagkaroon ng katahimikan, isang sandali ng pagkakaintindihan. Nakita ko ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang takot. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nakita ko rin ang pag-asa sa kanyang mga mata. Daniel, gusto kong maniwala na may pag-asa pa tayo, sabi niya, pero kailangan nating magbagong pareho. Kailangan nating matutunan kung paano maging mas mabuting tao para sa isa't isa. Habang nag-uusap kami, dahan-dahang bumalik ang init sa aking katawan. Parang lumipas ang mga buwan ng kalungkutan at unti-unti kong naramdaman ang pagbalik ng ligaya. Nag-usap kami ng matagal tungkol sa aming mga pangarap, sa aming mga takot, at sa lahat ng mga bagay na kailangan naming ayusin. Habang papalapit ang gabi, nagpasya kaming maglakad-lakad at panoorin ang mga ilaw sa paligid. Hawak ang kamay ni Clara. Hindi ko mapigilan ang nangiti sa aking mga labi. Tila bumalik ang lahat ng saya, ang lahat ng kulay sa mundo. Ngunit habang naglalakad kami, isang hindi inaasahang tanong ang lumutang sa hangin. Daniel, handa ka bang magbago? Tanong niya, tila may kakaibang tono sa kanyang boses. Nagulat ako sa seryosong tanong na iyon. Oo, Clara, handa akong magbago para sa atin. Sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng aking tiwala,
Isang kaba ang bumalot sa akin. May parte sa akin na nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin. Ano ang mga bagay na kailangan kong paghandaan. Sa likod ng kanyang mga ngiti, may nararamdaman akong misteryo. Sa likod ng kanyang mga salita, may nararamdaman akong hindi pa niya sinasabi. Sa dulo ng gabing iyon, isang katanungan ang naiwan sa aking isipan. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanyang tanong? Kung paano kami nauwi sa parehong lugar sa parehong oras, sa mismong bisperas ng Pasko, hindi ko rin alam. Pero heto ako, nakatayo sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw ng plaza, habang ang lamig ng gabi ay tila mas malalamig pa sa mga huling salitang binitiwan namin ilang buwan na ang nakakaraan. Hindi na kita mahal, sinabi niya noon. Ang mga mata niya ay hindi makatingin sa akin. At ako, nanghina ang mga tuhod ko, pero hindi ko ipinakita. Tumango ako, ngumiti kahit paano, at sinabing, sige, kung yun ang gusto mo. Ngunit ngayong gabi, narito siya. Sa kabila ng lahat ng mga alaala at lamat na iniwan namin, parang sinadya ng tadhana na muling itulak kami sa parehong landas. Nakaupo siya sa bench sa ilalim ng higanting Christmas tree, nakayuko, tila nag-iisip ng malalim. Ang gabing ito ay puno ng musika, halakhak at kasiyahan ng mga tao, pero tila siya lang ang tahimik sa paligid. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin na lumapit. Baka dala ng nostalgia o ng katotohanan kahit kailan hindi ko siya talaga nakalimutan. Ang mga mata ko'y nanatiling nakatuon sa kanya habang nilalakad ko ang distansya na parang 1 milya sa pagitan namin. Hay, bungad ko. Napatingala siya at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nagtagpo ulit ang mga mata namin. May kakaibang sakit sa mga tingin niya pero may kung anong init din na para bang naghihintay siya sa akin. Hay, sagot niya, bahagyang ngumiti. Umupo ako sa tabi niya at sa kabila ng malamig na hangin parang may init na bumalot sa paligid namin. Ilang minuto ang lumipas nang walang nagsasalita. Tanging mga tunog ng kampana at mga nagkakantahang bata ang naririnig. Hindi ko inakala na makikita kita rito. Basag niya sa katahimikan. Pareho lang tayo, sagot ko. Paborito mo pa rin ang lugar na to, ha? Tumango siya at ngumiti ng bahagya. Oo, pero hindi na tulad ng dati. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Naisip ko ang lahat ng nangyari, kung paano kami nag-away dahil sa mga maliliit na bagay na pinalaki ng pride, kung paano kami nagkasakitan sa halip na magtulungan. At sa huli, kung paano ko siya hinayaang umalis nang hindi man lang lumaban. Kamusta ka na? Tanong niya, bahagyang lumingon sa akin. Okay naman, sagot ko, kahit na alam kong hindi iyon totoo. Ikaw? Ganon din. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi niya. Alam kong hindi siya nagsasabi ng totoo, tulad ng hindi rin ako nagsasabi ng totoo. Ang totoo, ang dami kong gustong sabihin pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Bakit ka nandito? Tanong niya bigla at sa mismong sandaling iyon, parang nawala lahat ng ingay sa paligid. Ewan ko, sagot ko ng totoo. Siguro gusto kong maalala yung mga masasayang Pasko. Napatingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, may nakita akong lungkot sa mga mata niya na hindi ko nakita noon. Para bang may mga salitang gusto niyang sabihin pero hindi niya alam kung paano. Na-miss kita, bulong niya, halos hindi ko narinig. Tumigil ang mundo ko. Ang mga ilaw, ang musika, ang lahat, nawala. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng puso kong tumitibok ng mas mabilis kaysa sa dati. Anong sinabi mo? Tanong ko, hindi makapaniwala. Lumingon siya sa akin at sa wakas nagtagpo ulit ang mga mata namin. Namiss kita, ulit niya, mas malinaw na ngayon. Nagsisisi ako. Sa lahat. Ang dami kong gustong itanong. Bakit ngayon? Bakit hindi noon?
nung sobrang nangangailangan ako ng paliwanag. Pero sa halip, ang lumabas sa bibig ko ay, bakit mo sinabi na hindi mo na ako mahal? Huminga siya ng malalim at para bang pinakawalan niya ang lahat ng bigat na matagal na niyang dinadala. Kasi natakot ako. Natakot akong hindi ko mabigay sa iyo yung buhay na deserve mo. Natakot ako na baka masaktan lang kita sa huli. Kaya ako na ang lumayo bago pa mangyari yon. Tumigil siya at sa boses na halos pabulong, idinagdag niya, pero mali ako kasi mas masakit pala yung wala ka. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang dami kong nararamdaman, galit, lungkot, saya at takot. Pero higit sa lahat, naroon pa rin ang pagmamahal na hindi ko maitatanggi. Hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari ngayon, sabi ko, pilit na pinipigilan ng luha na nagbabadyang tumulo. Hinawakan niya ang kamay ko at sa simpleng kilos na iyon, parang bumalik lahat ng alaala. Ang mga tawanan, ang mga pangarap, ang lahat ng dahilan kung bakit ko siya minahal. Gusto kong bumalik, sabi niya, kung papayag ka. Bago pa ako makasagot, biglang may bumagsak mula sa kalangitan. Isang snowflake. Sa lugar kung saan bihirang umulan ng niyebe, parang himala ang sandaling iyon. Tumitig ako sa kanya at tila sinagot ng langit ang tanong na bumabagabag sa puso ko. Ngunit bago ko pa maibukas ang bibig ko, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa likuran. Paano kayo nagkakilala? Tanong ng isang lalaking may hawak na malaking kahon ng regalo. Nakatingin sa amin ng may pagtataka. Lumingon ako at halos mabitiwan ko ang lahat ng iniisip ko. Siya, ang bagong kasintahan niya, ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng alaalang kay tagal nang nilimot. Sa kabila ng mga nagdaang buwan, ang bigat ng mga salitang binitawan namin sa isa't isa ay nananatiling nakaukit sa aking puso. Pasko na, pero ang sakit ng aming paghihiwalay ay parang bagong sugat na patuloy na humuhilab. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, narito ako sa harap ng tahanan ni Elisa, nag-aalangan kung dapat ko bang ipagpatuloy ang aking balak. Paolo, nandito ka na pala. Bati ng kanyang ina nang buksan niya ang pinto. Hindi ko maikakaila ang kabang nararamdaman ko. Sa bawat yapak ko papasok sa kanilang bahay, tila ang aking puso'y tumatalon sa kaba at pag-asang muling makaharap si Elisa. Magandang gabi po, tita. Pasensya na po kung biglaan ang pagbisita ko, sabi ko habang pilit na ngumingiti. Ang lahat ng alaala ng nakaraan, ang mga tawanan, ang mga yakap, ang mga pangakong binitiwan ay muling bumabalik sa akin. Sa kabila ng aming mga hindi pagkakaintindihan, alam kong may bahagi sa akin na patuloy na umaasa. Habang unti-unti akong lumalapit sa sala, nakita ko si Elisa na nakaupo sa may tabi ng Christmas tree, abala sa pag-aayos ng mga palamuting tila hindi niya mapakawalan. Parang ang bawat kilos niya ay may sinasabi at ang bawat tingin ko sa kanya ay may nararamdamang pangungulila. Nang magtama ang aming mga mata, hindi ko maipaliwanag ang ginhawang bumalot sa aking puso. Ngunit alam ko ring hindi ito magiging madali. Paolo, bulong ni Elisa, na para bang may halong pag-aalinlangan at pag-asa ang kanyang tinig. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang lahat ng ito. Pero isa lang ang tiyak, kailangan kong malaman kung may pag-asa pa kaming dalawa. Elisa, pwede ba kitang makausap? Tanong ko, puno ng pag-asang hindi pa huli ang lahat. Nagsimula kaming maglakad palabas, papunta sa maliit na hardin sa likod ng kanilang bahay. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng mga salitang nais kong sabihin. Paolo, alam kong mahirap ang lahat ng pinagdaanan natin. Pero simula nang maghiwalay tayo, natutunan kong mas mahalaga ang mga simpleng bagay, ang mga sandaling magkasama tayo. Sabi ni Elisa na halos nagmamakaawa ang boses. Parang ako'y nawawala sa sarili, ang mga sinabi niya ay tila mga panata na nagbibigay liwanag sa madilim kong mundo. Elisa,
Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga araw na wala ka. Alam kong marami tayong pagkukulang, pero handa akong magbago para sa'yo, para sa atin. Sagot ko, puno ng determinasyon at pag-asa. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib, na para bang unti-unting nawawala ang bigat ng aming nakaraan. Ngunit bago pa man ako makapagpatuloy, biglang umihip ang malamig na hangin at isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Parang may nagbabadya, isang bagay na hindi ko inaasahan. Elisa, may kailangan akong sabihin sa'yo, dagdag ko, na tila may halong kaba sa aking tinig. Alam kong ito'y maaaring makapagpabago ng lahat. Paolo, ano yon? Tanong ni Elisa, na tila may halong takot at pag-asam sa kanyang mga mata. Ang mga susunod na salitang aking bibitiwan ay maaaring magdala ng bagong simula o muling magpalalim ng sugat. Elisa, may bago akong natuklasan. Isang lihim na matagal nang nakatago at hindi ko alam kung paano mo ito matatanggap. Sabi ko, napilit pinipigil ang panginginig ng aking boses. Ang pagtatapos ng aking pangungusap ay tila isang cliffhanger, isang twist na maaaring magdulot ng bagong yugto sa aming kwento. Habang naghihintay ako sa kanyang magiging tugon, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaloy sa pagitan namin. Sa sandaling iyon, ang aming kwento'y nakabitin sa ere, hindi tiyak kung paano magtatapos o magsisimula muli. Habang nakatingin sa kanyang mga mata, alam kong nasa kanya ang desisyon na magpapatuloy sa aming kwento. Ang gabi ng Pasko ay puno ng himala at sa aming harapan naroon ang isang pagkakataon na magsimula muli. Ngunit ang tanong ay kung paano namin haharapin ang bagong pag-asa na ito. Sa kabila ng lahat ng sakit at pag-aalinlangan, alam kong sa puso ko'y umaasa pa rin ako sa isang himala. Ang susunod na kabanata ng aming kwento ay nakasalalay sa kanyang mga kamay at sa kabila ng takot, alam kong handa akong harapin ang anumang mangyari. Sa likod ng mga alaalang puno ng sakit, naroon ang pag-asang dala ng Pasko, ang pagkakataong magbalik loob sa isa't isa. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, ramdam ko ang init ng pagmamahalan na muling bumabalot sa amin ni Clara. Parang kahapon lang nang maghiwalay kami, pero ngayon, sa gabi ng Pasko, narito kami sa ilalim ng puno ng mga kumukutitap na mga ilaw. Hindi ko maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ko siya. Ang mga mata niya, kung saan naglalaro ang liwanag ng mga kumukuti-kutitap na parol ay tila umaawit ng kaligayahan. Alam mo, hindi ko akalaing darating ang araw na ito, sabi niya habang hinahawakan ng kamay ko. May kakaibang lambing sa kanyang boses, tulad ng isang musika na matagal ko nang hindi naririnig. Akala ko tuluyan na kitang mawawala. Naramdaman ko ang kirot ng alaala. Ang mga buwan ng pagkakalayo namin ay puno ng pag-aalinlangan at sakit. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, narito kami, muling magkasama, tinatanggap ang pagkakataon na muling itama ang mga pagkakamali. Clara, sambit ko habang pinipisil ko ang kanyang kamay, hindi ko rin nakalaing magkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon. Maraming beses kong tinanong ang sarili ko kung may pag-asa pa tayo, pero ngayong kasama kita, alam kong hindi kita dapat sukuan. Ngumiti siya sa akin, isang nangiti na puno ng pag-asa. Ang Pasko nga naman puno ng mga himala, wika niya. Minsan, ang akala mong wala ng pag-asa ay nagiging simula ng isang mas magandang kabanata. Bawat salita niya ay tila yumayakap sa puso ko. Dahan-dahang binubura ang mga sugat ng nakaraan. Ang mga ilaw sa paligid namin ay tila mga bituin na nag-aawitan at sa bawat kislap, nararamdaman ko ang pag-asa na muli naming binubuo. Naalala mo ba ang unang Pasko natin? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami sa kahabaan ng parke na puno ng mga naggagandahang dekorasyon. Iyong nagpunta tayo sa bayan para maglakad-lakad sa ilalim ng mga ilaw. Napakalamig noon
pero ramdam ko ang init ng pagmamahalan mo. Tumawa siya ng mahina, isang tunog na punong-puno ng alaalang matagal na naming hindi naririnig. Oo naman, naalala ko. Ang saya-saya natin noon. Naalala ko pa kung paano mo akong kinukulit para sumayaw sa gitna ng kalsada habang umaawit ang mga carolers. At ikaw, napakahiya mo pa noon. Tugon ko, sabay tawanan kami. Pero sa huli, sumayaw ka rin. Ngunit sa ilalim ng saya na iyon, nararamdaman ko ang hindi maipaliwanag na sensasyon, isang bagay na tila nakatago sa likod ng mga ngiti. Hindi ko alam kung ano, pero ramdam ko ang kakaibang kilabot sa hangin, isang bagay na tila nagsasabing may mangyayaring hindi inaasahan. Habang papalapit kami sa dulo ng parke, napansin ko ang isang lalaki na nakatayo sa gilid ng daan. Hindi ko siya kilala, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakatuon sa amin. May kakaibang sayang nakikita sa kanyang mukha, isang ekspresyon na nagbigay sa akin ng pag-aalala. Clara, may kilala ka ba doon? Tanong ko sabay turo sa lalaki. Napatingin si Clara sa direksyon ng lalaki at bigla siyang natigilan. May pagbabago sa kanyang ekspresyon, mula sa saya ay tila nagkaroon ng bahid ng kabiguan. Hindi ko siya kilala, sagot niya, ngunit ang tono ng kanyang boses ay tila may alinlangan. Biglang bumuhos ang ulan, isang hindi inaasahang pagpatak na nagbigay ng lamig sa aming paligid. Sa gitna ng pag-aalala, napansin ko ang paglapit ng lalaki sa amin. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Tila may dalang mensaheng hindi ko maintindihan. Clara, tinig ng lalaki habang papalapit sa amin. Matagal na kitang hinahanap. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Sino siya? Ano ang kailangan niya kay Clara? Sa gitna ng aking pagkalito, naramdaman ko ang pagbitaw ni Clara sa kamay ko. Paumanhin, Alex, bulong niya habang tumutulo ang ulan sa kanyang mukha. May kailangan akong ayusin. At sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-iisa. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, ngunit ang isang bagay ay malinaw. Mayroong kakaibang misteryo sa gabing ito ng Pasko. Habang unti-unting lumalayo si Clara kasama ang lalaki, naiwan akong tulala sa gitna ng ulan. Ano sang nangyayari? Sa kabila ng saya ng muling pagkikita, sa likod ng bawat ngiti namin, may bagay na tila nagtatago sa dilim. Ang Pasko pala ay hindi lang puno ng himala, kundi puno rin ng mga lihim na naghihintay ng kasagutan. Isang malamig na Disyembre ang bumati sa akin sa paglabas ko ng bahay. Ang mga ilaw na kumukutitap sa mga bintana ng mga tahanan ay tila sumasalamin sa mga alaalang hindi ko mawaglit sa isipan. Noong mga nakaraang taon, ang panahon ng Kapaskuhan ay puno ng ligaya at pagmamahalan sa pagitan namin ni Mia. Subalit ngayong taon, tila ba ang bawat ilaw ay may kurot sa puso kong hindi ko maipaliwanag. Matapos ang aming paghihiwalay, pilit kong ibinuhos ang sarili sa trabaho at sa mga kaibigan. Subalit ngayong malapit na ang Pasko, hindi ko maiwasang isipin kung anong ginagawa ni Mia. Malapit na rin ang kanyang kaarawan at tradisyon na naming ipagdiwang ito ng magkasama. Ngayon, isang taon na mula nang maghiwalay kami at wala pa ring ibang pumalit sa kanya sa puso ko. Isang gabi, habang naglalakad-lakad ako sa park na madalas naming pasyalan, may nakita akong pamilyar na figura sa harap ng malaking Christmas tree. Ang mga ilaw mula sa puno ay nagbigay liwanag sa kanyang mukha. Si Mia, tila ba hindi nagbago ang kanyang anyo, maamo pa ring mukha, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Nag-atubili ako kung lalapitan siya o hindi. Baka naman hindi niya na rin ako gustong makita. Pero sa bandang huli, nanaig ang kagustuhang malaman kung kamusta na siya. Kaya't dahan-dahan akong lumapit. Mia, tawag ko, nanunumbalik ang lahat ng damdamin na matagal kong kinubli. Nagulat siya at agad na nag-angat ng tingin. Sa unay, tila hindi siya makapaniwala, pero unti-unti ring lumambot ang kanyang muka. James, sagot niya,
at sa boses pa lang niya ay ramdam ko ang halo ng sabik at alinlangan. Sana'y hindi kita naistorbo, sabi ko, pilit na pinapatahimik ang kaba sa aking dibdib. Hindi, hindi naman, sagot niya at nakita kong may pag-aalinlangan din sa kanyang ngiti. Naglalakad-lakad lang din ako. Naglakad kami sa gilid ng parke habang nagkukwentuhan. Inalala ang mga masasayang alaala mula sa unang pagkikita hanggang sa mga simpleng sandali ng kasiyahan. Hindi ko maitanggi na sa kabila ng lahat, nananatili ang espesyal na koneksyon sa pagitan naming dalawa. Na-miss kita, bigla akong nasabi kahit na hindi ko ito planong banggitin. Nagulat ako sa sariling pagtatapat. Naantig ang kanyang mga mata. Ako rin, sagot niya at naramdaman kong may bigat sa kanyang tinig na tila may nais iparating. Sandaling katahimikan ang sumunod, ngunit hindi ito awkward. Parang sapat na ang presensya ng bawat isa upang punuan ang mga nawalang taon. Gayunpaman, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili. Posible pa bang magsimula muli? Napatigil kami sa harap ng isang maliit na coffee shop. Gusto mo bang pumasok? Tanong ko, umaasang mas magtatagal pa ang aming pag-uusap. Tumango siya at pumasok kami sa loob. Mainit ang ambience, tila nilikha ito upang magbigay ng kapanatagan sa mga pusong nangangailangan ng init. Umorder kami ng kape at umupo sa sulok kung saan hindi gaanong matao. Habang hinihintay ang aming order, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, tila ba may bumabalot na pag-asa sa hangin. Unti-unti kong naramdaman ang pag-asang makabawi at magsimula muli. Bigla niyang kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag at iniabot ito sa akin. Happy birthday, sabi niya at napagtanto kong sa dami ng iniisip ko. Nakalimutan ko na ang sarili kong kaarawan. Nang buksan ko ang kahon, nakita ko ang isang maliit na pendant na hugis bituin, simbolo ng mga pangarap at pag-asa. Salamat, Mia, sabi ko, hindi makapaniwala na sa kabila ng lahat ng nangyari, naisip pa rin niyang bigyan ako ng regalo. Alam kong marami tayong pinagdaanan, pero gusto kong malaman mo na hindi nagbago ang nararamdaman ko, sabi niya at ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Bago pa man ako makasagot, tumunog ang kanyang telepono. Agad niyang sinagot ito at nakita kong nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Parang may bumalisbis na kaba sa kanyang mga mata. James, kailangan ko munang umalis. Bigla niyang sabi at kahit na gusto kong pigilan siya, alam kong may mahalaga siyang kailangan gawin. Bago siya tuluyang lumabas ng coffee shop, binitawan niya ang mga katagang, "Mahal pa rin kita," na nagbigay sa akin ng pag-asa. Ngunit kasabay nito ay ang tanong, ano nga bang dahilan ng kanyang biglaang pag-alis? At bakit may bakas ng takot sa kanyang mga mata? Muli akong naiwan sa kalituhan, ngunit sa paglabas ko ng coffee shop, alam kong may susunod pang kabanata sa kwento namin ni Mia. Isa itong cliffhanger na nag-iwan sa akin ng pag-asang maaaring magbago ang lahat sa nalalapit na Pasko. Nakatitig ako sa mga kumikislap na ilaw ng Christmas tree sa sala habang iniisip ang mga nangyari nitong mga nakaraang buwan. Ang Pasko ay lagi naming kinatutuwaan ni Mara, ngunit ngayong taon ay tila may kulang. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko at sa pagbuga ng malamig na hangin ay bumalik ang mga alaala ng mga panahong magkasama pa kami. Hindi ko na maalala kung paano nagsimula ang mga tampuhan namin ni Mara. Pero ang alam ko lang ay unti-unting nawala ang init ng aming samahan. Hanggang isang araw, nagpasya kaming maghiwalay upang bigyang daan ang aming mga sarili na mag-isip at magmuni-muni. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin magawang kalimutan siya. Ngayon, sa pagdiriwang ng Pasko, hindi ko maiwasang maalala ang mga nakaraang taon na magkasama naming ginugol ang okasyong ito. Ang mga ngiti at halakhak ni Mara habang kami ay nagbubukas ng mga regalo, ang bango ng nilulutong Noche Buena sa kusina,
at ang init ng kanyang yakap habang kami ay nagmamasid sa mga bituin sa kalangitan. Habang nagmumuni-muni, isang mensahe mula sa kanya ang natanggap ko sa telepono. "Merry Christmas, nasa labas ako," sabi ng kanyang mensahe. Sa una, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman, kung magagalit ba ako o matutuwa. Ngunit sa kabila ng lahat ng agam-agam, bumangon ako at tinungo ang pintuan. Pagbukas ko, naroon si Mara, may hawak na maliit na kahon na balot sa pulang papel at nakatali sa gintong laso. Ang lamig ng hangin ay tila walang epekto sa kanya kahit na namumula ang kanyang mga pisngi dahil sa ginaw. Tumitig siya sa akin at sa mga mata niya ay naroon pa rin ang pagmamahal na matagal ko nang inaasam. "Huwag mo munang buksan," sabi niya, sabay abot ng kahon. "Gusto ko lang sanang makausap ka." Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya't hinayaan ko na lang na siya ang magsimula. Lumapit siya sa akin at ibinaba ang kanyang boses. "Namiss kita," aniya, at ako'y natigilan. Ang simpleng katagang iyon ay tila bumalikwas sa aking puso. "Namiss din kita," tugon ko, hindi maitago ang panginginig ng aking boses. "Pero paano? Ang daming nangyari, Mara." Napatingin siya sa malayo, tila iniisip ang mga susunod na salitang sasabihin. Alam ko at hindi ko inaasahang magiging madali ito. Pero Pasko ngayon at naisip ko na walang mas magandang panahon para ayusin ang lahat. May bahagi sa akin na gustong maniwala sa kanya. Ngunit may bahagi rin na takot muling masaktan. Paano kung hindi na natin maibalik ang dati? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Hindi natin kailangan ibalik ang dati. Maaari tayong magsimula muli. Sagot niya habang unti-unting lumalapit at hinawakan ang aking kamay. Sa simpleng kilos na iyon, naramdaman ko ang init at katiyakan. Parang biglang nagkaanyo ang mga araw na puno ng kalungkutan at pangungulila. Ngunit bago ko pa man masabi ang aking saloobin, may narinig kaming kaluskos mula sa likod ng bahay. Tumigil kami sa pag-uusap at halos sabay na tumingin sa pinagmula ng ingay. Dahan-dahan, akong lumapit upang tingnan kung ano iyon, habang si Mara ay nanatiling nakaantabay sa likuran ko. Nang makita ko kung ano ang nasa likod bahay, hindi ko inaasahan ang aking natuklasan. Isang maliit na sulat ang nakatali sa pinto ng bakuran, may nakasulat na para sa inyo. Kinuha ko ito at binasa ang nilalaman. Nakasaad doon na may naghihintay na sorpresa sa amin sa ilalim ng puno ng Pasko sa parke kung saan kami unang nagkakilala. Nagkatinginan kami ni Mara at sa kanyang mga mata ay may bakas ng pagtataka at excitement. "Sino kaya ang nag-iwan nito?" tanong niya, tila nahahawa sa aking pag-aalinlangan. "Isang paraan lang para malaman," tugon ko, habang sabay kaming naglakad patungo sa parke, puno ng mga tanong sa isipan. Sa bawat hakbang ay tila may bumabalot na misteryo sa paligid at hindi ko maiwasang isipin kung ano nga kaya ang naghihintay sa amin. Habang papalapit kami sa puno, isang silweta ang unti-unting lumitaw mula sa kadiliman. Hindi ko maipaliwanag ang kaba at excitement na nararamdaman ko habang papalapit kami. At sa sandaling iyon, alam kong magbabago ang lahat. Ngunit sino nga kaya ang naghihintay sa amin sa ilalim ng puno? At ano ang magiging kahulugan nito sa muling pagkakasama namin ni Mara? Sa likod ng mga tanong na iyon, naroon ang isang tiyak na pag-asa na kahit ano pa ang mangyari, ang Pasko ay magdadala ng bagong simula para sa amin. Ngunit hindi ko akalaing ang sagot ay magbibigay daan sa isang mas malalim na pag-unawa sa aming nakaraan at sa aming hinaharap. Malamig ang simoy ng hangin at tahimik ang paligid habang naglalakad ako sa kakarampot na niyebe na sumasapin sa daanan. Ang mga ilaw ng Pasko ay kumikislap sa mga tahanan, mistulang mga bituin sa karimlan ng gabi. Paminsan-minsan, may maririnig akong halakhak ng mga bata na naglalaro sa kalye. Ngunit higit sa lahat, tila payapa ang mundong ito,
Isang payapang tila nagkukubli ng mga lihim. Matagal ko nang naisip ang gabing ito. Matagal ko nang inaasam na makabalik sa kanyang mga bisig. Ngunit habang papalapit ang Pasko, lalo akong kinakabahan. Paano kung hindi na niya ako matanggap? Paano kung ang mga sugat ng aming nakaraan ay hindi na kayang hilumin ng panahon? Nang marating ko ang pintuan ng kanyang bahay, huminga ako ng malalim at kumatok. Ilang saglit pa ay bumukas ito at bumungad sa akin ang kanyang mga mata. Mga matang minsang naging mundo ko. Nakaalalay sa kanyang balikat ang isang makintab na pulang balabal. At kahit na sa lamig ng gabi, ang kanyang nangiti ay tila bumabalot sa akin ng init. Ikaw, sabi niya, may halong gulat at saya sa kanyang boses. Hindi ko inaasahan na darating ka. Naisip kong, ito na ang tamang panahon. Sagot ko, pilit na hinuhubog ang mga salita na kay tagal kong pinag-isipan. Pumasok kami sa loob ng bahay. Ang amoy ng bagong lutong cookies at mainit na tsokolate ay bumati sa akin. Sa sala, may maliit na Christmas tree na puno ng makukulay na palamuti at mga kislap ng ilaw. Umupo kami sa sopa, magkatabi, ngunit may bahagyang agwat na tila isang bangin na mahirap tawirin. Naaalala mo ba noong huli tayong magkasama dito? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay tila may bahagyang lungkot. Tumango ako. Oo, parang kailan lang iyon, ang saya ng mga sandaling iyon. Ngunit, putol niya, ang sakit din ng mga sumunod na araw. Napabuntong hininga ako. Alam ko at hindi ko pinagsisisihan ang naging desisyon natin noon. Kailangan natin ng oras para sa sarili. Pero ngayon, nararamdaman kong handa na tayong magsimula muli. Tahimik siya sa loob ng ilang sandali, tinitimbang ang mga salitang binitiwan ko. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalinlangan at pag-asa na naglalaban. Ngunit bago pa man siya makapagbigay ng sagot, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking may bitbit na mga regalo. Pasensya na. Hindi ko alam na may bisita ka pala, sabi ng lalaki, halatang nagulat sa aking presensya. Tumayo siya at lumapit sa lalaki. Marahang kinuha ang mga regalo at inilagay sa ilalim ng puno. Siya nga pala, ito si Carlo. Pakilala niya, kaibigan ko mula sa trabaho. Nagsabi akong magdaos kami ng munting salo-salo. Nakangiti si Carlo at nag-abot ng kamay sa akin. Ikaw pala si... Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, inabot ko ang kanyang kamay at ngumiti. Ako nga, sabi ko na may halong kaba at pagtataka. Habang nag-uusap kami ng ilang saglit, unti-unti kong nararamdaman ang bumubukal na selos sa aking dibdib. Ngunit pilit kong nilalabanan ito. Naisip kong baka nangakaibigan lang talaga siya, ngunit ang mga tingin ni Carlo at ang paraan ng pag-aasikaso niya dito ay tila may kakaiba. Nang lumapit siya sa akin pagkatapos ng ilang minuto, tila may ibig sabihin ang kanyang mga mata. Alam kong mahirap ang pinagdaraanan natin, pero gusto kong malaman mo na mahalaga ka pa rin sa akin. Sabi niya, tila nagdadalawang isip sa bawat salitang binibitawan. Ikaw rin, sagot ko, sabay hawak sa kanyang kamay. Ngunit sa likod ng aking isip, naroroon ang tanong, ano nga ba ang relasyon nila ni Carlo? Nagpatuloy ang gabi sa ilalim ng lagaslas ng tawanan at kwentuhan. Ngunit kahit na anong pilit kong magpakasaya, hindi ko maiwasan ang pag-aalala. Sa kabila ng mga ngiti at halakak, nararamdaman kong may kulang. May bagay na hindi ko maipaliwanag. Nang magpaalam na si Carlo, iniwan niya kami sa sala. Tahimik kaming nakaupo at sa wakas hindi ko na napigilan ang aking sarili. May gusto lang sana akong itanong, sabi ko, pilit na pinapakalma ang kabog ng aking dibdib. Tumingin siya sa akin, tila nagtataka. Ano yon? Bakit parang may kakaiba sa inyo ni Carlo? Tanong ko, direkta ngunit puno ng pag-aalala. Hindi siya agad nakasagot. Ngunit sa kanyang pag-aatubili, may nabubuong alon ng pagdududa sa akin.
Meron ba akong dapat malaman? Tanong ko muli habang ang kaba at takot ay bumabalot sa akin. Napabuntong hininga siya at tila nagdadalawang isip sa kanyang sasabihin. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa iyo, sabi niya sa wakas. At sa mga sumunod na sandali, ang kanyang mga salita ay tila naging mga dagok na tumama sa akin ng buo. Buntis ako, at si Carlo ang ama. Hindi ko inakalang ang isang inaasam-asam na okasyon tulad ng Pasko ay magiging sandali ng pagdurusa at pag-asa para sa akin. Matapos ang aming paghihiwalay ni Lara 3 buwan na ang nakalilipas, ang mga alaala ng aming mga pinagsamahan ay tila nagsimulang lumabo. Ngunit sa kabila ng lahat, naririto ako ngayon, sa harap ng kanyang tahanan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga parol na nakasabit sa paligid ng kanyang bahay. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila pinaparamdam ang bawat tadyak ng puso ko, punong-puno ng kaba at pag-asa. Sa bawat hakbang papalapit sa pintuan, bumabalik sa akin ang mga alaala ng aming pagsasama. Ang mga tawanan, ang mga biruan, at maging ang mga tahimik na sandali na tila kami lang ang tao sa mundo. Ngunit kasama rin ang mga magagandang alaala, ang mga hindi pagkakaintindihan, ang mga sigawan, at ang sakit ng aming paghihiwalay. Handa na ba akong harapin ang lahat ng iyon muli? Naputol ang aking pag-iisip nang bumukas ang pinto at bumungad si Lara. Ang kanyang mga mata ay tila nagningning sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw ng Pasko. Miguel, ang tanging nasabi niya habang nakatitig sa akin, tila naguguluhan kung ito nga ba'y totoo o panaginip lamang. Lara, sagot ko. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Pwede ba kitang makausap? Tumango siya at hinawi ang pinto upang ako'y papasukin. Ang loob ng bahay ay puno ng dekorasyon ng Pasko. Mga palamuti, mga kumikislap na ilaw, at ang amoy ng bagong lutong bibingka at puto bumbong. Nakaramdam ako ng init mula sa pugon na tila yumakap sa akin. Ngunit ang lamig na nararamdaman ko sa pagitan naming dalawa ni Lara ay tila hindi matutunaw ng anumang init. Umupo kami sa sofa, magkaharap ngunit may ilang pulgadang pagitan. Kumusta ka na? Tanong niya, puno ng pag-aalala sa kanyang tinig. Maayos lang, sagot ko. Bagamat ang totoo ay hindi ko alam kung paano ipapahayag ang tunay kong nararamdaman. Ikaw, kumusta naman ang Pasko mo? Okay lang, sagot niya, ngunit ramdam ko ang lungkot sa kanyang boses. Pero parang may kulang, nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin, ngunit hindi ito naging sagabal upang ipagpatuloy ko ang aking nais sabihin. Lara, alam kong hindi naging maganda ang huli nating pag-uusap at alam kong nasaktan kita. Pero hindi na kita makakalimutan at ngayong Pasko, gusto kong tayo ulit. Nakita kong nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha mula sa gulat hanggang sa pag-aalinlangan. Miguel, hindi ko alam, ang daming nangyari, ang daming nasabi. Alam kong hindi magiging madali ito, ngunit hindi ko kayang sumuko. Alam ko, pero handa akong ituwid ang lahat. Handa akong bumawi sa iyo, sa atin. Napabuntong hininga si Lara at sa sandaling iyon ay tila bumagal ang oras. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig namin ang sunod-sunod na katok sa pinto. Kami parehong napatingin sa isa't isa, nagtatanong kung sino ang maaaring nasa likod ng pintuan. Tumayo si Lara upang buksan ito at ang sumunod na nangyari ay tila pagputol ng pelikula sa pinakamasalimuot na bahagi. Sa pagbukas ng pinto, bumungad ang isang lalaki, matangkad, may kaakit-akit na ngiti at may daladalang buke ng mga rosas. Lara, kanyang bati, puno ng sigla at saya na tila walang pakialam sa bigat ng sitwasyon sa loob. Parang natigil ang mundo ko. Sino siya? Ano ang ginagawa niya dito? At bakit tila siya'y may espesyal na lugar sa buhay ni Lara? Napansin kong biglang nag-iba ang anyo ni Lara.
Mula sa pagkalito ay tila nagkaroon ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Ramdam ko ang biglaang paglamig ng aking paligid. Ang mga tanong sa aking isipan ay tila nag-uunahan sa paglabas, subalit wala akong lakas upang magsalita. Miguel, sabi ni Lara habang nakatingin sa akin na puno ng pag-aalala at pagkalito. Ito si Daniel, kaibigan ko mula sa trabaho. Inimbitahan ko siya para magpasko kasama ang pamilya. Sa puntong iyon, hindi ko alam kung ano ang mas matimbang, ang kaginhawaan na kaibigan lang pala siya o ang awa sa sarili na hindi ko pa rin hawak ang puso ni Lara. Ngunit isa lang ang malinaw, ang Pasko ito ay magdadala ng mga sagot na hindi ko pa natutukoy. At ang pagdating ni Daniel ay maaaring maging susi o di kaya'y bagong hadlang sa muling pagbuo ng aming pagmamahalan. Sa malamig na simoy ng Pasko, naglakad ako sa paligid ng aming lumang bayan. Ang mga ilaw na makulay na nakasabit sa mga puno ay tila mga bituing naglalaglagan upang ipaalala sa akin ang mga alaala ng nakaraang mga Pasko. Ang mga alaala kung saan kami ni Clara ay magkaakbay na naglalakad sa mga kalsada, puno ng ligaya at pangarap para sa hinaharap. Ngunit ang mga nakaraang buwan ay tila bangungot. Nagkahiwalay kami ni Clara dahil sa hindi pagkakaintindihan, mga argumento na lumalim, at mga salitang hindi na mababawi. Sa kabila ng sakit, sinubukan kong magpatuloy. Subalit, tila may bahagi ng puso ko na hindi kayang bitawan ang pag-asang muling magkakabalikan kami. Lumipas ang mga linggo at unti-unti kong natutunan ang pamumuhay na mag-isa. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ay ang pag-asang isang araw. Maririnig ko muli ang pagtawa ni Clara, ang kanyang mga mata na kumikislap tuwing magkasama kami. Hanggang sa isang araw, natanggap ko ang isang liham mula sa kanya. Isang imbitasyon na makipagkita sa harap ng lumang simbahan sa araw ng Pasko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Takot, pananabik, at pag-asa ang naghalo sa aking dibdib. Pagdating ng araw ng Pasko, sinuot ko ang aking lumang Amerikana, ang parehong Amerikana na madalas niyang sinasabing bagay sa akin. Sa bawat hakbang patungo sa simbahan, nararamdaman ko ang mabigat na kaba sa aking dibdib. Pagdating ko sa simbahan, nakita ko si Clara. Nakasuot siya ng kanyang paboritong pulang damit, ang kanyang buhok ay malambing na nakalugay. Parang bumalik kami sa nakaraan, sa mga araw na puno ng ligaya at pag-ibig. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalala. Tila may bagay siyang gustong sabihin na hindi ko pa nauunawaan. Salamat at dumating ka. Ang bungad niya, ang boses niya ay may bahid ng pag-aalinlangan. Clara, alam mo namang hindi ko kayang hindi pumunta. Sagot ko, pilit na ngumingiti kahit na ang puso ko ay puno ng tensyon. Naglakad kami patungo sa lumang bench sa ilalim ng malaking puno. Dito kami madalas magkuwentuhan, magplano para sa hinaharap at mangarap. Sa pagitan ng katahimikan, naririnig ko ang malalim niyang paghinga. May kailangan akong sabihin sa'yo, simula niya. Ang boses niya ay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya. Bawat segundo ay tila oras ng pag-aantay. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas, puno ng pag-asang ang kanyang sasabihin ay ang inaasam kong marinig. Na-miss kita at alam kong nagkamali ako. Pero, ang sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit bago siya makapagpatuloy, isang malakas na hangin ang humampas sa paligid. Ang mga dahon ng puno ay naglaglagan, tila sumasayaw sa hangin. Ang ingay ng hangin ay tila nagbigay ng puwang sa katahimikan sa pagitan namin. Pero ano, Clara? Tanong ko, pilit na iniintindi ang kanyang pag-aalangan. Pero may kailangan kang malaman, dugtong niya, ang kanyang mga mata ay tila puno ng takot at pag-asa. Habang siya ay naglalaban sa kanyang damdamin, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Sa likod ng lahat ng ito, alam ko na ang aming muling pagkikita
ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik ng nakaraan. May mas malalim pang dahilan, isang dahilan na maaaring makapagpabago ng aming hinaharap. May nangyari habang magkalayo tayo. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. At sa sandaling iyon, sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng misteryo at ang hindi ko inaasahang twist sa aming kwento. Ang mga susunod na salita ni Clara ay maaaring magbago ng lahat, isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng Pasko na puno ng pag-asa at pagmamahalan. Sa gitna ng malamig na hangin, naramdaman ko ang init ng pag-asa, ngunit kasabay nito ay ang takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang aming kwento ay nasa hangganan ng pagbabago, sa pagitan ng pag-asang magkasama sa hinaharap at ang posibilidad ng isang hindi inaasahang balita. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga ilaw ng Pasko, alam ko na ang aming kwento ay nasa bingit ng isang cliffhanger, isang kwento ng pag-ibig na puno ng pag-asa, takot at ang misteryo ng hinaharap. Sa pag-ikot ng mga ilaw na palamuting Pasko, tila punong-puno ng mga alaala ang bawat sulok ng lugar na ito. Nakakatuwang isipin na dati-rati ay sabay naming pinapalamutian ang aming silid tuwing magpapasko, habang magkahawak ang aming mga kamay at puno ng tawanan. Ngunit ngayon, mag-isa akong nakaupo sa isang sulok ng kapehan. Pinagmamasdan ang mga taong naglalakad sa labas, masaya at puno ng sigla, habang ako'y nilalamon ng lungkot at pangungulila. Isang taon na rin ang lumipas mula nang maghiwalay kami ni Clara. Parang kahapon lang ang lahat, ang mga away na di namin maayos, ang mga salitang binitawan sa isa't isa na puno ng galit at puot, at ang pag-iwan sa akin ni Clara na hindi ko inaasahan. Nais kong isisi sa kanya ang lahat, ngunit alam kong may kasalanan din ako. Pareho kaming nagkulang, pareho kaming nagpadala sa bugso ng damdamin. Minsan, iniisip ko kung ano nga ba ang nag-udyok sa akin na bumalik sa lugar na ito, sa kapehang ito kung saan unang nagtagpo ang aming mga mata. Siguro dahil sa pag-asang baka sakaling nandito rin siya, tulad ng dati, nagbabasa ng libro sa sulok, nakangiti habang iniinom ang kanyang paboritong kape. Ngunit sa bawat pagliko ng oras, ang pag-asang iyon ay unti-unting naglalaho, hanggang sa biglang bumukas ang pintuan at bumungad sa paningin ko ang isang pamilyar na mukha. Si Clara, tila walang pinagbago, ang kanyang mga mata ay kasing ningning pa rin ng bituin tuwing gabi. Naglalakad siya patungo sa akin, ang kanyang nangiti ay tila ba nagpapahiwatig ng kapatawaran at pag-asang muli. Gabriel, bati niya, halos pabulong, ngunit sapat na para marinig ko sa gitna ng ingay ng paligid. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, kung ano ang mararamdaman. Ang puso ko'y tila nagtatatalon sa tuwa, ngunit ang isip ko'y puno ng mga tanong. Clara, sabi ko, sinubukang magpakita ng nangiti kahit pa nanginginig ang aking boses. Hindi ko akalaing makikita kita rito. Umupo siya sa aking harapan at sa isang iglap, nagbalik ang lahat ng alaala. Ang mga masaya at malulungkot na sandali, ang mga pag-aaway at pagkakaayos, ang mga pangarap na sabay naming pinlano. Tila ba isang pelikulang paulit-ulit na gumuguhit sa aking isipan. Alam kong matagal na tayong hindi nag-usap. Nagsimula siya at alam kong may kasunod pang sasabihin. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita nakalimutan. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa atin, ikaw pa rin ang nasa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ang mga salitang iyon ay siyang matagal ko nang gustong marinig, ngunit sa kabila nito ay may takot pa rin sa aking dibdib. Takot na baka maulit ang lahat, takot na baka hindi pa rin kami handa. Ngunit ang mga mata ni Clara ay puno ng sinseridad at sa isang iglap ay nawala ang lahat ng alinlangan. Clara, hindi ko rin alam kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Sagot ko, hinawakan ng kanyang mga kamay na tila ba huli ko nang ginawa. Pero alam kong mahal pa rin kita.
Sa kabila ng lahat ng sakit, ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nagring ang telepono ni Clara. Naramdaman ko ang pag-aalala sa kanyang mukha habang sinasagot niya ito. Nang matapos siya, tila ba may nagbago sa kanyang ekspresyon at alam kong may mabigat na balitang dala ang tawag na iyon. Gabriel, sabi niya, halos nahihirapan. May kailangan akong gawin. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo, pero kailangan kong umalis. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Sa isang iglap, tila ba bumalik kami sa simula kung saan walang katiyakan ng lahat. At sa paglakad ni Clara palayo, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na iyon. Parang hinahatak ako ng isang puwersang hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong may dahilan siya at kailangan kong magtiwala. Ang mga ilaw ng Pasko ay patuloy na nagniningning sa labas, ngunit sa puso ko'y tila may bagyong paparating. Hindi ko alam kung ano ang kinabukasan para sa amin ni Clara, ngunit alam kong sa kabila ng lahat ng ito, ang pag-asa ay hindi dapat mawala. At sa susunod na pagkikita namin, umaasa akong may kasagutan na sa mga tanong na naglalaro sa aking isipan.